Paglampas ni Exley sa 210 metrong marka, nagiging malabo na ang paligid. Ang paningin niya ay lumiit na parang butas ng karayom. Hindi niya pinapansin ang discomfort at patuloy na nakatutok sa bilis at direksyon ng pagbaba. Nangati ang katawan niya. Sumunod ang kirot na parang tusok at panginginig ng mga kalamnan. Nagsisimula na siyang lamunin ng mga sintomas ng high pressure nervous syndrome. Hindi lang diver si Sheikh Exley, kundi tagapanguna rin. Sa edad na 16 habang ang iba ay nagkakakilanlan pa, siya ay nasa ilalim ng tubig, humihinga ng compressed air at hinahabol ang hindi pa alam. Ngunit dumating agad ang trahedya. Sa edad na 19, siya at ang kanyang nakababatang kapatid na si Edward ay sinusubok ang kanilang mga hangganan. Nagkakaroon ng paligsahan kung sino ang makalulubog ng mas malalim sa Waukeula Springs ng Florida. Hindi na bumalik si Edward. Para kay Sheikh, akala niya tapos na ang lahat pero naging inspirasyon pa ito. Ipagpapatuloy niya ang pagsisid pero mas ligtas na ngayon. Nangako siya sa sarili at sa magulang na hindi na mauulit ang ganoong pagkawala. At ito ang humubog sa kanya. Sa edad 22 habang safety diver sa Bahamas, tinangkang iligtas ni Exley ang dalawang lalaking sumubok magtala ng record sa mapanganib na pagsisid gamit ang compressed air. Umabot siya sa 142 metro bago tumigil. Halos ikamatay niya iyon. Ang dalawang diver na sinusubukan niyang protektahan ay hindi pinalad. Pinagtibay ng insidente ang kanyang reputasyon. Si Exley ay may pambihirang kakayahan tiisin ang nitrogen narcosis at disiplina igalang ang mga hangganan nito. Sa edad na 20, hindi lang siya sumisisid sa mga kuweba, binabago na rin niya ang mga patakaran. Si Exley ay nakapagtala ng mahigit 1,000 pagsisid sa kuweba, mas marami kaysa kanino man sa buong mundo noong panahong iyon. Hindi lang siya nagtutulak ng hangganan ng lalim, nagtatakda rin siya ng mga patakaran sa kaligtasan na aasa ang iba sa loob ng mga dekada. Ang mga panganib ng pagsisid ay walang patawad, narcosis, toxicity sa oxygen at decompression sickness. Ngunit hinarap ni Sheikh Exley ang mga panganib ng may katumpakan at kapanatagan. Bawat trahedya sa kanyang buhay ay naging isa pang aral. Bawat panganib ay naging isa pang hakbang sa pagbuo ng plano para sa kaligtasan. Habang lumilipas ang mga taon, naging malinaw na kapag usapan ay hangganan, lampas na roon si Exley. Noong 1973, inorganisa ni Exley ang cave diving section ng National Speleological Society. Naging unang presidente, chairman at naglathala ng higit 100 artikulo at 6 na libro sa kanyang karera. Ipinakilala niya ang marami sa mga pangunahing pamamaraan ng kaligtasan na ginagamit sa cave diving at overhead diving ngayon. Para sa cave diving rescue, tinulungan ni Exley gawing pamantayan ang paggamit ng octopus, ang karagdagang second stage diving regulator bilang backup kapag pumalya ang pangunahing regulator o ibinibigay sa kasama sa emergency na nauubusan ng hangin. Ngayon, ang octopus ay isang mahalagang kagamitan para sa lahat ng scuba diver, maging sa cave diving o sa open water. Noong 1984, iniwan ni Exley ang negosyo ng pamilya sa pagbebenta ng kotse at nagsimulang magturo ng matematika sa Sewanee High School sa Live Oak, Florida. Para magkaroon siya ng mas maraming oras maglakbay sa Mexico, Caribbean, at iba't ibang bansa para hasain pa ang kakayahan niya sa diving. Bumili rin si Exley ng isang ari-arian sa Cathedral Canyon Springs, mga 10 milya mula sa Live Oak, na mayroong isang cast o limestone sinkhole na bahagi ng Felmet system. Binili niya ang lupa sa paligid ng cast window na ito para madali niyang mapuntahan ang lugar na naging parang palaruan niya kung saan niya pinagsanayan ang kanyang kakayahan sa cave diving. Sikat din si Exley dahil sa kanyang husay sa matinding malalim na pagsisid. Siya ang kauna-unahang diver na umabot sa 200 at 44 metrong lalim. Mas mababa sa 30 tao ang nakarating sa ganung lalim gamit ang scuba at hawak niya ang ilang record sa pinakamalayong distansya sa cave dive. Naabot niya ang rurok nang sabay niyang hawakan ang record sa parehong lalim at layo sa cave diving. Sa 29 na taon ng cave diving, nakagawa si Exley ng mahigit 4,000 dives at sumulat ng 2 pangunahing libro. Basic Cave Diving, A Blueprint for Survival, 1979. At Caverns, Measureless to Man, 1974, na naging gabay para sa mga cave diving enthusiasts.
Noong Mayo 1900, pinangunahan ni Jim Baudouin ang grupo sa pagsuri ng 5 synods sa mga sinkhole ng isang malaking rancho sa El Rancho, Azafrosa, Hilagang Silangang, Mexico. Sa grupo ng mga kakaibang tampok ng cast, ang Zacaton o El Zacaton, ang tanging sinkhole na may kapansin-pansing agos ng tubig. Habang sinusundan ang bukal ng El Nacimiento na nagsusuplay sa ilog, napansin ng mga eksplorador ang isang bukana sa tabi ng nakausling batong apog. Sina Jim Baudouin at Gary Walton, miyembro ng grupo, ay sumisid at sinundan ang agos para alamin ang patutunguhan nito. Nadiskubre ng mga maninisid ang maliit na kuweba at nagpatuloy sa Hilagang Silangan hanggang sa dulo ng kanilang lubid. Dahil nagpapatuloy pa ang lagusan, bumalik sila para kumuha ng isa pang reel. Saka nagpatuloy sa paggalugad mula sa tie-off. Ang ilalim ay 17 metro ang lalim at puno ng mga kalansay ng pagong, kaya tinawag nila itong Dead Turtle Passage. Maya-maya, napansin ng mga diver ang sinag ng liwanag sa malayo at narating ang dulo ng lagusan matapos maglakbay ng 230 metro. Lumabas sila sa esmeraldang tubig ng Zacaton sa lalim na 8 metro sa ilalim ng tubig. Umahon ang mga diver sa maganda at napapalibutang sinod ng 20 metrong taas na limestone na bangin. Sa ibabaw, ang matataas na damong Zacate ay dumudula sa lawa tuwing umiihip ang hangin. Dito nakuha ng Zacaton ang pangalan nito. Gumamit ang proyekto ng Plumbline para sukatin ang 76 metrong lalim ng sinkhole. Noong Abril 1973, nagpatuloy ang proyekto sa pagsisiyasat ng 5 synods kasama si Sheikh Exley para sumisid sa mga bagong kalaliman. Sa pagtutok sa Zacaton, natutunan nila na ito ay nagmula sa bulkan. Ang tubig ay mataas ang mineralisasyon, may amoy asupre, bahagyang maasim at hydrothermal na may palagi ang temperatura na nasa 30 degrees Celsius. Nakakita sila ng bagong sorpresa. Habang nagdadive, nalaman ni Baudouin at Exley na ang plumbline na panukat ng lalim ay napadapo sa isang ledge. Nakabot si Baudouin ng 79 na metro, si Exley naman 100 at 24 na metro, ngunit hindi pa rin niya nakita ang ilalim. Kinabukasan, sinubukan ng proyekto na makuha ang mas eksaktong sukat gamit ang plumbline. Ang linya na may pabigat ay umikot mula sa reel, lumampas sa 100 at 52 metro, umabot sa 305 metro at sa huli ay huminto sa 330 metro, kaya naging pinakamalalim na kilalang sinkhole na puno ng tubig sa mundo ang Zacaton. Namamangha ako kung paano sinusubok ng mga tao ang kanilang mga hangganan, gaya ng pag-akyat sa Everest, pagsisid sa kuweba, o pagtayo ng tore sa dagat. Bawat pagtatangka ay pagsubok sakupin ang hindi atin, at may paraan ang karagatan para ipaalala kung gaano kahina ang ganitong ambisyon. Paulit-ulit, napakanipis ng hangganan sa pagitan ng tagumpay at trahedya. Tinapos ng project team ang linya sa hilagang pader ng Senot at nagplano ng malalim na mixed gas cave dive kinabukasan. Kailangan ng mixed gas dahil habang lumalalim, humihinga ang mga diver ng gas sa mas mataas na presyon. Kapag may presyon, ang nitrogen sa hangin ay nagdudulot ng narcosis at nagiging mas lason ang oxygen. Ang pinakapraktikal na solusyon para sa pagsisid sa malalim na bahagi ay ang paggamit ng espesyal na gas mix tulad ng trimix na nagpapababa ng nilalaman ng oxygen at nitrogen habang pinapalitan ng isa pang inert gas tulad ng helium. Sa timplang ito, nakakapasok ng mas malalim ang diver ng walang narcosis o oxygen toxicity at nababawasan din nito ang oras na ginugugol sa decompression stops habang umaahon pabalik sa ibabaw. Kinabukasan, sumisid si Baudouin ng 100 at 54 na metro at si Exley naman ay 200 at 20 metro. Sa pagtatapos ng linggo ng pagsisid, nagpasya sina Exley at Baudouin na sabay bumalik sa Zacaton para tuklasin ang tinatawag nilang baligtad na Everest. Nahanap na nila ang tamang lugar para sa open circuit dive na lampas 300 metro. Mainit ang tubig, walang agos, mababait ang lokal, at madaling pasukin ang sistema. Nagpasya sina Baudouin at Exley na subukang sumisid sa pinakailalim ng Zacaton sa loob ng 1 taon, isang 305 metrong tagumpay na di pa nasusubukan gamit ang scuba. 6 na beses bibiyahe sa Mexico ang mga miyembro ng proyekto sa loob ng 12 buwan. Lalong lumalalim ang pagsisid ni Baudouin bilang paghahanda sa 305 metrong pagsubok. Nagpunta si Exley sa South Africa
para subukang abutin ang pinakamalalim na bahagi ng Bushman's Hole sa isang record-breaking na pagsisid. May ginawa akong isa pang video tungkol sa lalim na inabot ni Dave Shaw sa parehong kuweba at ilalagay ko ang link dito. Mabilis bumaba si Exley sa dilim. Nilampasan ang 210 metrong marka. Ang biglang taas ng presyon ay nagdudulot ng pagkalabo ng paligid. Kumikipot ang kanyang paningin na parang sumisilip sa maliit na butas. Pinipilit niyang mag-concentrate at hindi alintana ang hindi komportabling pakiramdam habang mabilis ang pagbaba. Nangangati at humahapdi na ang katawan. Tapos nanginginig ng matindi ang mga kalamnan. Lumalabas na ang sintomas ng high-pressure nervous syndrome. Sa lampas 150 metro, ang paghinga ng helium ay nagdudulot ng reaksyong neurological dahil sa biglang taas ng presyon. Ang tindi ng epekto ay nakadepende sa bilis ng pagbaba ng maninisid, sa lalim at sa porsyento ng helium. Dahil lumiliit ang mga mata, nakakakita ang mga maninisid ng kumikislap na aura sa paligid ng tao at bagay. Maaaring antukin sila na may kasamang matinding panginginig ng katawan, kumbulsyon at mga guni-guni. Ang tanging paraan para mapatigil ang mga sintomas ng high-pressure nervous syndrome ay ang pag-ahon. Nakatuon si XD sa pag-abot sa ilalim. Nagpasya siyang ituloy ito kahit malayo pa ang kailangan niyang babain para makabasag ng bagong record. Dahil sa matinding presyon, nako-compress ang hangin sa dry suit niya kaya nawawala ang magaan nitong pakiramdam. Dahil sa high-pressure nervous syndrome, hirap siyang gawin kahit simpleng gawain tulad ng pagpapatakbo ng inflator dahil sa matinding panginginig. Dahil sa kanyang mga tangke at pabigat, bumabagsak siya na parang bato papunta sa maputik na ilalim ng kuweba. Ang presyon ay 27 beses na mas mataas kaysa sa ibabaw at matagal bago makarating ang gas sa kanyang buoyancy compensator para maging neutral ang buoyancy. Nabawi ni Exley ang kontrol sa tamang oras bago siya bumangga sa ilalim. Agad siyang nagsimulang umakyat. Hindi man nakuha ni Exley ang depth tag. Kinumpirma ng dive computer niya ang personal record na 263 metro. Siya ang unang diver na nakaabot sa ilalim ng sinkhole na ito sa South Africa. Wala na ang mga sintomas ng high-pressure nervous syndrome pagdating ni Exley sa unang deco stop sa 122 metro. Sa ganitong matinding lalim, hindi lang tiniis ni Exley ang mga sintomas ng high-pressure nervous syndrome. Kinailangan din niyang tiisin ang matinding lamig. Gumagamit si Exley ng electric heating system sa loob ng kanyang dry suit pero ang 7 oras na pagkababad sa malamig na tubig ay may epekto pa rin. Ang paghinga ng helium, na mas manipis at mas mabilis magpadala ng init kaysa hangin, ay nagpapalamig ng katawan ng mas mabilis. Lumabas si Exley mula sa tubig na maputla ang muka at nanginginig sa lamig. Sa edad na 40 anyos, alam ni Exley na nauubos na ang oras niya sa paghahabol ng world record. Kapag tinanong siya kung bakit siya sumisisid ng malalim, sagot niya, hawak ko ang world record sa lalim at distansya noong 1970. Naisip kong magandang hawakan ulit ang dalawa bago magretiro. Halos 20 taon bago ko nagawa iyon. Sandaling huminto siya at sinabing, gusto ko sanang umabot ng 1,000 talampakan. Magandang numero, pero baka sobra na. Kailangan ko nang isabit ang mga tangke ko. Kahit papaano sa mga ganong bagay. Sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko, ginagawa ko ito dahil gusto ko lang malaman kung ano ang nasa ilalim. Noong Abril 4, 1974 nagtipon sina Exley, ang dating asawang diver na si Mary Ellen Eckhoff, sina Baldwin at asawa niyang si Karen Hall, diver physician Ann Kristovich at Marcus Gary sa Rancho Asafusa para sumisid ng 305 metro. Mas gusto ni Exley na kaunti lang at personal ang mga tao. Naghahanda ang grupo sa pamamagitan ng paglalagay ng mga decompression bottle sa tiyak na lalim sa Sakaton at El Nacimiento. 2 magkahiwalay na may timbang na lubid, 9 metro ang pagitan, na umaabot hanggang sa pinakailalim, ang inilatag bilang hiwalay na descent line para sa bawat diver. Kaya't nagiging parang solo dive ang pagsisid. Mas gusto ng 2 diver ang setup na ito para iwasan ang kontak at abala habang mabilis bumababa. Naghahanda si Exley para sumisid gamit ang hangin hanggang 128 metro. Matagal nang nagsasanay si Exley ng malalim na pagsisid gamit ang hangin bago subukan ang matinding lalim. Maagang naghanda ang 2 maninisid noong Miyerkules, ika-6 ng Abril para sa pagsisid. Sina Exley at Baldwin ay nagsimula
sa El Nacimiento Spring at lumangoy papunta sa Zacaton Dive Site sa El Passage. Sa Zacaton, sinalubong ang mga maninisid ng mga mamamahayag mula sa Sports Illustrated, Destination Discovery, at ng film crew mula sa Channel 7 ng Tampico. Nandoon din ang may-ari ng lupa at ang kanyang pamilya, kasama ang mga lokal mula sa lugar. Dahil dito, nakakaramdam ng kaba si Exley. Maaaring di ito mahalaga sa iba, pero para kay Exley na may delikadong misyon, naaapektuhan ang kanyang konsentrasyon. Naikwento na ni Exley ang insidente noong 1970 kung saan sumisid siya ng 142 metro para iligtas ang dalawang diver. Hindi sinunod ng mga biktima ang safety protocol dahil sa pressure mula sa sponsor, media at manonood. Mula noon, naging low profile si Exley at kasama lang ang malalapit na kaibigan habang sinusubukang mag-focus muli. Nagkomento ang dalawang lalaki tungkol sa magandang araw at nagbatian ng swerte. Lumangoy sila sa kanilang descent line at nagsimulang huminga ng malalim at mabagal. Pinapakalma ang isipan at naghahanda sa pagsisid. Pagkalipas ng ilang sandali nang handa na ang dalawang lalaki, tumango sila sa isa't isa. Alas 9:50 ng umaga, nagsimulang bumaba sina Exley at Bowdoin. Aabutin sila ng 10 hanggang 12 minuto para marating ang 305 metrong layunin. Mas mainam kung mas mabilis silang bumaba para sa decompression at supply ng gas, pero tumataas din ang panganib ng high pressure nervous syndrome. Parehong nakaranas ng sintomas ang dalawang diver sa naunang pagsisid at alam nila ang posibleng mangyari. Kaya't balak nilang bumagal sa susunod na pagbaba para mabawasan ang epekto. Sandaling huminto si Bowdoin ng 3 metro bago sumama kay Exley sa free fall na pagbaba. Bumaba ang dalawang diver sa bilis na 31 metro bawat minuto hanggang 91 metrong lalim gamit ang compressed air. Habang si Exley ay nag-stage ng air cylinder sa linya, si Bowdoin ay gumamit ng maliit na pony bottle at twin cylinders na parehong nakatali sa likod niya. Sa 91 metro, lumipat ang dalawang diver sa side-mounted travel mix na may 10.5% oxygen. May dalang dalawang side-mounted travel mix cylinders si Exley, isa sa ilalim ng bawat braso niya. Nakakalason ang mataas na rasyo ng oxygen kapag nasa ilalim ng presyon, kaya kailangang bawasan ng mga diver ang porsyento ng oxygen habang lumalalim sila sa paglangoy. Gumagamit sila ng 3 magkaibang halo, normal na hangin na may 21% oxygen para sa unang bahagi ng pagsisid, pagkatapos ay ang 10.5% travel mix, at sa huli ay isang deep bottom mix. May travel mix na silindro si Bowdoin sa ilalim ng kanyang kaliwang braso at bottom mix na silindro sa ilalim ng kanyang kanang braso. Naglalakbay ang mga diver sa parehong bilis papunta sa lalim na 183 metro. Dito, lumilipat sila sa twin cylinders sa likod na may bottom mix. Si Exley ay gumagamit ng halo na may 6% oxygen, habang si Bowdoin ay may 6.4% oxygen. Posibleng si Exley ay nag-a-adjust para makalagpas sa milestone marker gamit ang mas mababang porsyento ng oxygen. Sina Exley at Bowdoin ay parehong may bottom mix na katumbas ng paghinga ng compressed air sa 71 metro kapag narating ang target na lalim na 305 metro. Habang bumababa sa 200 at 29 at 44 metro, kailangang magbagal sina Exley at Bowdoin para maiwasan ang high pressure nervous syndrome. Para kay Bowdoin, maayos ang lahat ayon sa plano. Ngunit lampas sa 244 na metro, nagsimula siyang makaramdam ng bahagyang panginginig ng kalamnan. Nakikita pa rin ni Bowdoin ang ilaw ni Exley sa malayo, pero iyon na ang huli niyang nakita. 11 minuto na mula nang bumaba ang mga maninisid. Sa 274 na metro, inasahan ni Bowdoin na may 124 na bar pa ng gas sa kanyang bottom mix cylinders. Pero nagulat siya na halos kalahati na lang ang natira. Sa lalim na yon, kapag bumaba ang pressure sa mas mababa sa 35 bar, hindi na sapat ang gas na makukuha niya mula sa regulator. Mas mataas ang presyo ng tubig kaysa sa presyo ng gas sa kanyang tangke habang dumadaan ito sa regulator. Pinalobo niya ang buoyancy compensator na nakakabit sa kambal na silindro gamit ang mas maraming gas mula sa bottom mix, kaya napigilan niya ang pagbaba sa 282 metro. Paubos na ang gas sa kambal na silindro, kaya lumipat siya sa backup na bottom mix sa ilalim ng kanang braso at sinimulang umahon. Pagdating niya sa unang decompression stop sa 137 metro,
nagamit na niya ang backup na bottom mix at natitirang travel mix sa kaliwang braso. Si Baudouin ay lumipat sa decompression stage na bote at binuksan ang balbula, ngunit nag-free flow ang regulator. Hindi naayos ni Baudouin ang problema, kaya binubuksan sinasara niya ang balbula kada hinga. Ang susunod na stage decompression na bote ay nasa 107 171 metro, aabutin ng 8 minuto. May ilang hintuan bago makarating. Tungkol kay Exley, hindi natin alam ang eksaktong nangyari sa kanya. Pero susubukan kong ipaliwanag at magbigay ng haka-haka sa mga posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay, batay sa mga ulat ng insidente at ebidensyang nakuha ng mga eksperto. Mataas ang tolerance ni Exley sa nitrogen narcosis, pero mahina siya sa helium. Kaya, sa lalim na 210 hanggang 244 na metro ligtas, sabihing naranasan ni Exley ang unang sintomas ng high-pressure nervous syndrome. Katulad sa butas ni Bushman, tutok at determinado si Exley, pero habang lumalalim, tumitindi ang sakit at panginginig. Sina Exley at Baudouin ay sumusunod sa mahigpit na bilis ng paghinga, at bawat hinga ay kalkulado at binibilang. Sa matinding lalim, dahil sa pagkakakompres ng hangin, ang mas mabilis na paghinga ay mas mabilis ding kumokonsumo ng hangin kumpara sa ibabaw. Sa pagkakaroon ng panginginig, ang hindi kusang paggalaw ng mga kalamnan ay kumakain ng mahalagang oksiheno. Kasama ng stress, nagbabago rin ang bilis ng kanyang paghinga. Maaaring ito rin ang dahilan kung bakit mas mabilis na naubos ni Baudouin ang kanyang hangin. Di ko alam kung dry suit o wet suit ang gamit ni Exley. Ang tubig sa sakaton ay hydrothermal na may palagi ang temperatura na nasa 30 degrees Celsius. Mainit iyon para sa dry suit, pero sa isang naunang panayam, sinabi ni Exley na gusto niya ang dagdag na buoyancy compensation na ibinibigay ng dry suit. Pwede kang magbomba ng hangin sa dry suit na parang lobo ang epekto. May dry suit man o wala, nawawala ang buoyancy ng diver sa ganoong lalim, kaya mas nagiging komplikado ito. Habang bumababa si Exley papalapit sa target niyang lalim, nakararanas na siya ng high-pressure nervous syndrome. Malabo ang lahat at kahit may ilaw siya, madilim pa rin at limitado ang kanyang paningin. Dahil mabilis siyang bumabagsak, ginagamit niya ang kanyang buoyancy compensator para mabawi ang buoyancy niya. Pero matagal bago tumugon ang barangay captain. Para pigilan ang pagbaba, hinawakan niya ang descent line at iniikot ito sa braso at balbula ng side-mounted niyang bote. Tumigil siya sa pagbaba. Ang kanyang dive computer sa pulso ay nagbasa ng 276 na metro. Matapos niyang mapatigil ang pagbaba, sinubukan ni Exley umakyat, pero kailangan muna niyang ayusin ang buhol ng linya sa braso at balbula ng tangke. Dahil sa high pressure nervous syndrome, mas mahirap gawin ang komplikadong gawain. Ang stress at panginginig ay mabilis nauubos ang bottom mix sa kambal niyang tangke. Habang sinusubukan niyang kumawala, bumaba sa 35 bar ang bottom mix sa kanyang twin cylinder at hindi na kayang mag-supply ng regulator ng gas. Lumipat siya sa regulator ng travel mix niya. Pero sa ganitong lalim, nakakalason ang 10.5% oxygen. Malamang na nilabanan ni Exley ang panginginig, pero pinadilim ng oxygen toxicity ang kanyang isipan. Nagpumigla siyang makalaya, kaya lalong nahirapan siyang huminga at nag-ipon ng carbon dioxide sa katawan. Sentral na sistema ng nerbiyos. Nagdulot ng kumbulsyon ang oxygen toxicity. Pagkatapos bumaba ang travel mix sa 35 bar at hindi na nito kayang magbigay ng sapat na gas. Dahil sa epekto ng high-pressure nervous syndrome, nitrogen narcosis, carbon dioxide at oxygen toxicity, hindi naabot ni Exley ang pangalawa niyang bote ng travel mix sa ilalim ng kabilang braso. Unti-unti siyang nalunod sa madilim na kailaliman ng Zacaton. Natapos ni Baudouin ang 9 na oras ng decompression, pero sumakit ang balikat niya dahil sa decompression sickness. Ginagamot siya gamit ang oxygen, corticosteroids at hydration. Napagtanto ng dating asawa at grupo na hindi na babalik si Exley. Makaraan ang 2 araw, bumalik ang grupo para kunin ang gamit ni Exley sa descent line. Mabigat ang linya dahil sa mga naka-stag na decompression tank, kaya gumamit sila ng puli para hilahin ito pataas. Nakasabit pa rin ang katawan ni Exley sa dulo ng linya. Ilang beses na nakapulupot ang linya sa parehong braso at balbula ng kanyang tangke. Nasa ayos ang kanyang maskara at lahat ng iba pang kagamitan.
Nagulat ang mundo ng teknikal na diving sa pagkamatay ni Exley noong Abril 1994. Tunay siyang tagapanguna at innovator sa cave at mixed gas diving na humubog sa technical na diving safety. Noong unang bahagi ng dekada 90, ang mga pagsisid na lampas 200 metro ay napakabihira at napakapanganib. Ipinakita ng pagkamatay ni Exley sa sakaton kung gaano kakonti ang kaalaman tungkol sa pisyolohiya ng tao sa malalim na pagsisid. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa pagsasama-sama ng high-pressure nervous syndrome, narcosis, at mabilis na pagkonsumo ng gas bilang mga posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay, ngunit wala talagang natukoy na tiyak na sanhi. Ayon kay Exley, may mga lugar na hindi pa naaabot ng iba mula pa noon. Makikita mo ang madilim na bahagi ng buwan, pati na ang Mars, pero hindi mo makikita ang likod ng isang kuweba, maliban na lang kung pupuntahan mo ito. May kakaibang pakiramdam kapag alam mong ikaw lang ang unang nakarating doon. Sa next episode, sasalang tayo sa laban para iahon ang lumubog na barko sa Pearl Harbor, kung saan nagtatagpo ang inhinyeriya, alaala at kasaysayan sa ilalim ng alon. Samahan kami sa pagtuklas kung paano binuhay ang nakaraan mula sa kailaliman.